Ayan, welcome back sa ating vlog. At ito pala ang ating talbos ng kamote. Ako ay nanguha dun sa ating backyard at saka sa harapan ng bahay. Ayan. At tayo ay magsisigang ng ito pala, maiba ko pala. Ito palang talbos ng kamote ay akin munang binababad sa tubig na may asin para mawala ang mga bacteria. Yan, nilalagyan ko siya ng iodized salt o kahit anong salt. Yan. Tapos tayo ay ang ating sisigangin ay ang salmon. Yan. Ang salmon ay hinugasan ko siya, pero dun sa aking tubig nilagyan ko siya ng sukang kaunti para siya ay hindi masyadong malansa. Ayan. Ito ang ating salmon. Tayo ay magsisigang. Kami ay meron ng ulam sana, pero parang nagustuhan ko ay mag-ulam ngayon ng salmon. Ito ay binili kong nakapak. Gawa ng pagbibilhin mo yung mga hindi nakapak ay napakamahal. Ang per pound nito ay $4.99. Kaya ito lang mga nakapak, 2 pack sila. Ito ay yung panga ng isda ulo ay hiwalay at ito naman ay hiwalay din. Yan. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 peraso. Ayan. Alam niyo ay kahit tayo ay narito sa ibang bansa, sa Amerika, ay kailangan ay tayo ay magtipid din. Dahil hindi naman kami mayaman. Saka sa panahon ngayon ay kailangan talaga ay magtipid. Ayan. Ito ay yung pink salmon na parang kulay orange. Ay, ang tawag ay pink salmon. Ayan. Kaya kailangan tayo tipid muna. Kaya lang, may ulam na kami, pero yun nga, nagustuhan kong kumain ng sinigang. Kaya ito ang aking isisigang salmon sa talbos ng kamote lang. Napaka-basic, dibaga? Ayan. Ituin natin siya at yan ang ating magiging lunch for today. Ayan, at ito pala ang ating mga sangkap sa ating pagsisigang. Ganito ako magsigang. Bali, nilalagyan ko siya ng konting luya, pero konti lang naman para lang mabalance yung lasa ng lansa. Minsan ay, syempre isda, malansa. Tapos, ay ginagamitan ko din siya ng jalapeno, pero hindi marami, mga konti lang. Ayoko nang masyado maanghang. Tapos, meron tayo dito natira nating onion. Siyempre, ang mga onion kasi dito ay malalaki. Pasensya na kayo sa aking kuko at ako'y nagtalbos. Ay, hinahati ko ang onion para, siyempre, makatipid na din. Ayan, tapos binabalot ko siya ng Saran Wrap. Saka ako nilalagay sa ref. Ayan, tapos ito ang ating tomato. Medyo parang masisira na siya. Ayan, pero pwede pa rin siyang gamitin. Ito naman ay hindi. Tsaka, ang mga tomato ay pagka alam nyo nang malapit na siyang masira, ay pwede nyo siyang ilagay sa isang ziplock at ilagay nyo siya sa freezer. Yan. At ito pala ang, at saka ito pala ang ginagamit ko rin asin, bukod dun sa iodized, pero pagka ay ito. Tsaka black pepper. Ito ay mga mumurahing laan na bibili ko sa Aldi. Yan. Pagka ay dati nakakabili ako sa Costco pag medyo maganda ang budget. Pero ngayon ay di tipid-tipid, kaya sa Aldi ay makakabili kayo ng mga ganito, mga $1 something lang ito ang isang ganito. Yan. Ang tatak ay stone meal. Okay rin naman siya. At saka ito ang ginagamit ko ngayong pansigang. Ayan. Masarap siya, talagang lasang kalamansi. Ayan. Yan po ay hindi mga sponsored. Sinasabi ko lang yung mga ginagamit ko na pabor sa aking panlasa. Ayan. Pero ito ay parang $1.40
$1.49 ang isang piraso. Medyo mahal siya kaysa doon sa leading brand na ginagamit ng karamihan. Ayan, yan lang po ang aking sangkap at saka yung talbos ng kamote. Gawa nang wala nga tayong okra. Ang okra natin ngayon ay maliliit pa yung bunga. At yung iba naman ay na-miss kong pitasin kaya siya ay magugulang na. So, ayan. At ayaw ko naman pumunta sa grocery para mamili uli. Dahil alam kong may iba pa akong mabibili. Di ba sino po sa inyo ang ganayon? Pag pumunta ng grocery, bibili lang ng tinapay o kung ano. Pero marami ka pa rin bibilhin pag nadoon ka na. Ayan. At yan na po ang ating lulutuing sinigang. Ayan. At ngayon po ay tayo ay magsisigang na. Ganito po ako magsigang. Ayan. Yung gamit po natin ngayon ay olive oil. Ginigisa ko po muna ang aking pagsisigang dahil dito ay hindi naman mga fresh talaga ang mga isda. Hindi gaya sa Pilipinas na pwedeng direkta na natin siyang ilalagay sa mamukulong tubig. Direksyon na pagsisigang. Ayan. Yung pong ating kasirola ay talagang mancha na niya yan. Kaya wag mo na pong pansinin. Ayan, tayo po ay naglagay ng kaunting olive oil at hintayin natin siyang uminit ng konti. At ito nga po pala ang gagamitin nating pangsabaw sa ating sinigang. Yung pinugugasan po natin ng bigas. Yung pag tayo magsasaing, yung mga parang mga pangalawang hugas o kaya pangatlong hugas kung gusto ninyo. Ayun po ang gagamitin nating pangsabaw sa ating sinigang. Ayan. Ayan po, at parang medyo mainit na ang ating mantika. Unahin po natin ang kaunting luya. Kaunti lang po. Para naman hindi maglasang luya lahat ang ating sinigang. Kaunting-kaunti lang. Para lang po maano ang lansa. Ayan, at atin siyang kaunti-kaunti lang. Pero parang gusto ko pong dagdagan. Ako po ay mahilig sa luya. Kaya mukhang magiging tinola ng ating sinigang. Hindi naman po konti na po yun. Tapos po ay isunod natin ang Yan, after po ng sibuyas, ang ating kamatis. Yan. So, ilang natin siyang kaunti. Saka po natin isusunod ang ating isda. Ay, ako po ay pag nagsisigang, naglalagay po ako ng kaunting patis. Ayan po. Wala na ngayon yung aming paboritong patis. Iba na ang pangalan. Ayan. Lalagyan po lang natin ng kaunting-kaunti lang. Ayan. Luwa maalat na po yung ating pansigang. At saka, nilagyan ko na rin ng konting asin at paminta ang ating salmon. Ayan. Hintayin lang natin maluto ang ating kamatis at sibuyas at ilagay na po natin ang ating isda. Ayan po, at luto na ang ating sibuyas at kamatis. Ilalagay naman natin ang ating isda. Minsan po ay ito'y piniprito ko muna bago ko ilagay, pero ilalagay ko na po siya ngayon. Ayan. Hindi ko pala nahiwa. Hindi ko na po nahiwa. Yan, nilahat ko na. Tapos, baka po yan lang ang ating ilagay tsaka itong buntot. At yung pong mga laman ay para po gusto kong iprito.
Yan na lang po. Marami naman yan para sa aming nanay. Ayan. At habang po yan ay hinahin natin ng kaunti ang ating apoy. At ating siyang steam muna para magkalasa yung isda ng sibuyas at kamatis. Yan. At maya maya po ay atin na ilalagay ang ating talbos ng kamote. O yung muna siguro sabaw ng pinaglinisan ng bigas. Ayan po, at medyo luto-luto ng ating isda. Atin na po lalagyan ng sabaw ng pinaghugasan ng bigas. Ayan. Kaunti lang po at hindi na masarap pag maraming sabaw. Hindi na malalasahan ang pagkasinigang. Ayan. Siguro po ay tama na yan. Sabaw natin, nadagdagan na lang kung kukulangin. Ayan po, at isasabay na rin natin siguro yung ating talbos ng kamote. Medyo pakukuluin lang natin siya ng saglit. Ayan, takpan natin. Ayan, hintayin natin kumulot, saka ilagay ang talbos ng kamote. Ayan, at habang medyo kumukulo na siya, lagay na natin itong ating calamansi flavor na pansigang. Talaga po ito ay masarap. Lasa po siyang calamansi. Ayan, huwag natin masyadong damihan. Kaunti lang. Ayan, at saka natin, pag kulong-kulo na, lalagay na natin ang ating talbos. Ayan, at ilalagay na po natin ang talbos ng kamote habang kumukulo. Ayan, ako po ay pag nangunguha ng talbos, ay yung talagang pinakantalbos na laang ang kinukuha ko para hindi na makasaya ang oras ko pag bubutay-butay. Ayan, at pipiliin pa kung alin ang talbos. Kaya ayan po ay mismong talbos na laang ang kinukuha ko. Ayan, para hindi na ako maggutay-gutay. Gutay-gutay. O mamimili pa ng kung alin ang talbos. Kaya direkta na po. Pag kinuha ko ang talbos, ay yung mismong talbos na talaga ang kinuha ko. Ayan. At hintayin natin siyang kumulo at okay na yan ating sinigang. Ayan, at luto na po ang ating sinigang. Tikman na po natin. Ayan, at tikman na po natin ang ating sinigang kung talagang masarap na. Masarap na kung talagang luto na. Ayan, at saktong-sakto lang po ang asim at kalat. Ayan. O parang napaalat. Sarap. Ayan, at ito po ang ating ulam. Thank you for watching.